Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
Natatangi po itong araw na ito ngayong ika-29 ng Hulyo dahil ipinagdiriwang o ginugunita natin ang kapistahan ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, mga magkakapatid ng Betanya. At sa araw na ito, natatangi dahil ang mga santo na ito ay hindi lang basta kilala sa kanilang kabanalan, kundi kilala din sila sa pagiging mga malapit na kaibigan ni Jesus. Itong katatapos lang ho na Philippine Conference on New Evangelization nitong nakaraang weekend ay nagpatungkol o di kaya ay nag-highlight ng pagkakaibigan. Siguro isang natural na gawain o isang natural na karanasan yan para sa atin. Wala naman ho siguro makapagsasabi sa atin na wala tayong kaibigan. Dahil ang pagkakaroon ng kaibigan ay tanda na tayo'y tao, tayo'y nabubuhay. Kahit sabihin natin meron lang tayong imaginary friend, may kaibigan ka pa rin. Kaya ang pagkakaroon ng kaibigan ay nagpapabuo din ng ating pagkatao, nagbubuo din ng ating karanasan. Pero ano ho ba yung makikita at matututunan din natin sa karanasan natin ng pagkakaroon ng kaibigan? Ang unang paalaala o di kaya ay unang aral na ibinibigay din sa atin ng ating mga kaibigan ay ang kaibigan ay laging tumatanggap. Hindi ho natin pwedeng maging kaibigan ng isang tao kung hindi tayo tinatanggap, kung hindi tayo wini-welcome. Alam nyo ho, sa karanasan ko ho, dahil ako po'y nag-aaral sa Roma, nung mga unang pagkakataon ko doon, mahirap at naninibago. Pero bahagi din siguro ng ating pagiging Pilipino ay yung madaling tumanggap ng kabayan. Kaya yung pagdating ko doon ay kahit papano naging madali dahil sa mainit na pagtanggap ng mga kapwa Pilipino. No? Nais kong batiin yung mga kasama ko sa Koledyo Filipino na sina Ate Adela at kahit yung mga ating mga kasamahan dyan sa Koledyo Filipino. Yung kanilang mainit na pagtanggap, kahit yung karanasan ko na makibahagi sa mga Filipino communities, sa Centro Filipino Community sa Roma, kumbaga kung saan ako nakaranas na kahit papano pakiramdam ko nasa Pilipinas pa rin ako. Yan ang tanda at tinuturo sa atin ng pagkakaroon ng kaibigan. Laging may tumatanggap. Dahil ang unang hakbang ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan ay yung matanggap tayo at tayo rin tumatanggap sa kanila. At nagkakaroon ng pagkakataon na maging welcoming tayo. Magkaroon ng pagkakataon na ma-welcome natin ang isang tao, ang kanilang presensya, kaya nagkakaroon ng ugnayan at nagkakaroon ng pagkakaibigan. Ang pangalawang tinuturo din ho sa atin ng pagkakaroon ng kaibigan, ng tunay na kaibigan, ay sila ang magtuturo sa atin ng dungis sa mukha natin. Natutunan ko yan din sa isang kaibigan ko. Sabi niya sa akin, yung tunay na kaibigan mo lang ang magsasabi na madumi ang mukha mo. Ibig sabihin, kaya kang ituwid, kaya kang gabayan, kaya kang sabihan ng tunay na kaibigan. Pero minsan yan ang mahirap sa ating mga Pilipino, medyo madamdamin tayo. Dahil kapag napagsabihan, kapag may nasabi na hindi maganda, para bang dinidibdib natin. Hindi natin nakikita yung pagkakataon na tayo lumago. Pero kung tinitingnan natin yung isang kaibigan bilang tunay na kaibigan natin, madali nating tanggapin yung pagtutuwid, yung pagtatama, upang sa gayon ay maisaayos din natin yung ating pamumuhay, yung ating gawain, at yung mga maling nagagawa natin. Yan din ho yung ipinapaalaala sa atin ni Jesus. Sa katauhan din ng mga kaibigan ni Jesus, tinanggap siya sa kanyang paglalakad, sa kanyang pagbabiyahe, sa kaunting pamamahinga na kanilang iniaalok, at sa pagtanggap sa kanilang tahanan. At sa mga pagkakataon na yon, narinig din ni Jesus yung kanilang mga kwento, yung kanilang mga panaghoy, yung kanilang hirap, yung lungkot na mawala yung kapatid nilang si Lazaro, yung galak na muling mabuhay ang kapatid nilang si Lazaro, yung mga
alalahanin na maaaring iniisip nila, mga alalahanin na sinasabi at tinuturo ni Jesus, hindi yan yung mahalagang bagay. Ang mahalagang bagay ay yung makinig sa salita ng Diyos, ang makinig sa salita ni Jesus. Mga pagkakataon din na itinutuwid tayo ng mga kaibigan natin. Pinapaalaala din sa atin ni Jesus, eto yung salita ko, eto yung daan na iniaalok ko, sana makita din ninyo. At nawa sa pagdiriwang natin ng araw na ito, sa pagtingin natin sa ating mga kaibigan, matanong din natin yung ating sarili. Nakatanggap din ba ako ng aking kapwa? Naging katanggap-tanggap din ba yung aking mga gawain? At naging bukas din ba ako sa pagtutuwid ng iba? Upang sa gayon, sa pagtutuwid ko din sa iba, ay magkaroon at magmarka din ng pagmamahal at masabi ko rin iyon ng may kagandahang loob upang sa gayon ay matulungan ko rin ang aking kaibigan na mas mapabuti, mas mapaganda ang buhay at mas mapalapit sa Diyos. Narinig natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.